Hello mga karelasyon, ladies. Ang topic natin for today ay ang mga 10 bagay na ginagawa ng babae na sobrang attractive sa paningin ng mga lalaki. So ladies, kung interesado kang malaman ito, manood ka. So diretso na tayo sa number 1. Ito yung marunong magbigay ng genuine na papuri o mga compliments. Alam nyo, ang mga lalaki ay uhaw na uhaw yan sa papuri. So, magbigay tayo ng mga halimbawa. Kapag napansin mo na bagay ng lalaki ang kanyang gupit o bago ang kanyang damit, purihin mo, pansinin mo siya, sabihin mo na, "Uy, ang gwapo mo ngayon. Mukhang bagay na bagay ang OOTD mo ngayon." Alam nyo, ang mga ganyang mga simpleng pamimigay ng compliment, napakalaking bagay yan sa lalaki. Kahit sabihin mong may halong pambobola, para sa lalaki, okay na okay pa rin yan, okay? Kaya ladies, huwag niyong pigilan kung ano yung nakikita niyong maganda sa isang lalaki. Ang mga babaeng marunong magbigay ng papuri ay napaka-attractive sa paningin ng lalaki. Number 2, marunong magpasalamat kahit sa mga maliliit na bagay. So ladies, hindi kailangang bongga, hindi kailangang big time o malaki ang nagawa ng lalaki para pansinin mo, para pasalamatan mo siya. Kapag umuwi siya galing trabaho, salubungin mo siya, yakapin mo siya, ipakita mo na nag-aalala ka kapag magkalayo kayo. Magpasalamat ka na nakauwi siya ng safe, okay? Ang mga ganitong maliliit na gestures ay sobrang nagbibigay ng saya sa isang lalaki kasi nakikita niya na genuine ang concern, ang pagpapahalaga mo. Yan ay pagpapakita ng tunay na pagmamahal. So sino ba namang lalaki ang hindi matutuwa kapag ganito ang nakikita niya sa kanyang minamahal na babae? Magpasalamat sa mga maliliit na tagumpay niya sa pagbigay ng mga pangangailangan sa araw-araw. Yung mga pasasalamat na yan ay napakahalaga at sobrang attractive sa lalaki. Number 3, ito yung marunong tumupad sa usapan. Kapag sinabing tatawag, tatawag. Kapag sinabing ganitong oras, andyan na siya. Hindi siya yung nagpapa-importante. Meron siyang word of honor. Alam nyo, ang ganitong character or gawain ay nagpapakita ng maturity sa isang tao. Kapag nangako ka ng isang bagay at tinutupad mo yan, nako, siyempre matutuwa ang partner mo. Napakahalaga sa isang relasyon ang pagiging totoo, ang pagiging truthful, sincere sa mga sinasabi. Number 4, ito yung hindi takot sumubok ng mga bagong karanasan. Yung biglang aayain mo sa isang activity, hindi siya tumatanggi. Kahit hindi siya sanay or bihasa sa bagay na yun, hindi siya takot sumubok. Kumbaga, kahit saan mo siya ilagay, kaya niyang mag-adapt. Willing siyang matutunan. Ito ay isang kahangahangang kaugalian, okay? Kapag ganito ang nakikita ng lalaki sa iyo, siyempre sobrang natutuwa siya kasi nakikita niya na ikaw ay meron ka talagang will na matuto sa mga bagay-bagay. Hindi ka yung natatakot dahil sa hindi mo alam, pero gusto mong subukan para ma-experience o matutunan ang mga bagay-bagay. At yan ay siyempre napaka-attractive na trait sa paningin ng lalaki. Number 5, ito yung marunong tumanggap ng papuri. Ito yung kapag sinabihan na, "Wow, ang ganda niya. Ang ganda mo naman." Siyempre, bilang babaeng may value, may character, ang itutugon sa mga ganitong mga papuri ay maaring isang ngiti o isang pasasalamat. Hindi yung kapag binati ka, pinuri ka, ay pakikitaan mo ng negatibong gesture tulad ng pagsusungit, pagmamaldita, o kaya nagagalit ka. So kung ikaw yung babae na kayang i-handle ang mga ganitong sitwasyon, mga papuri na ito ay isang napaka-attractive na gesture at kahanga-hanga ito sa paningin ng lalaki. Number 6, ito yung
meron siyang sariling opinyon. Alam nyo, ang mga lalaki, sila madalas ang decision makers. Sila yung nagli-lead sa isang relasyon. Pero hindi ibig sabihin na ang babae ay dapat sunod-sunuran. Hindi po ganon. Ang relasyon ay isang give and take, okay? Ang opinyon ng isa, pinapakinggan ng isa. At nagtutulungan yan, nagsasabihan yan ng mga opinyon, pananaw, at dapat nirerespeto ang mga yan. At bilang babae, kapag may opinyon ka at kaya mong panindigan yan, naku, sa paningin ng lalaki ay, wow, ang galing naman ng babaeng ito. Kapag ipinapakita mo na kaya mong manindigan sa sarili mo, mas lalong humahanga ang lalaki sa ganyang ginagawa mo, sa ganyang stand mo, okay? Hindi ibig sabihin na magkaiba kayo ng mga pananaw, opinyon, paniniwala, ay kailangan yung mag-away. Hindi po. Respetuhan lang yan. At ang mga yan ay isang attractive na karakter sa paningin ng isang lalaki. Number 7, ito yung marunong siyang i-enjoy or i-appreciate ang katahimikan. Alam nyo, hindi lahat ng bagay o panahon ay kailangan mong maging maingay. Kailangan mong patunayan ang sarili mo. May mga babaeng kahit tahimik lang, pero andoon yung value, andoon yung character na hindi basta-basta nababasag, okay? Hindi ibig sabihin na porke tahimik ay walang alam. Madalas yung mga tahimik, yan yung mga may lalim. Umiiwas yan sa mga gulo, sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Pinipili nila ang sariling katahimikan kaysa ipagpilitan ang tama para lang patunayan ang sarili nila, hindi ganon. At ang ganyang kaugalian ay attractive sa paningin ng lalaki. Number 8, marunong siyang humanga sa galing ng iba. Kapag may magaling na nakita niya, umahanga siya. Ipinapakita niya na ang galing nito. Hindi siya yung naiinggit. Marami kasi ang kapag may nakitang maganda sa isang tao, talento ng isang tao, umaangat na ibang tao, madalas ang nangyayari dyan is naiinggit, nagagalit. Ano bang dahilan kung bakit nagiging ganon? Siyempre, lahat yan ay dahil sa insecurity. Kaya andoon yung inis, galit, inggit, at kung ano-anong mga negatibong reaksyon doon sa taong magaling. Pero kung ikaw yung babae na marunong mag-appreciate, marunong humanga sa mga ganyang mga individual at nakita ng lalaki yan sa iyo, napaka-attractive yan sa mata ng isang lalaki. Number 9, meron siyang paninindigan sa mga desisyon. Siyempre, hindi naman porket babae ka, ay ikaw na lang yung laging nasunod. Oo ka na lang ng oo. Tango ka na lang ng tango. Hindi naman ganon, okay? Tulad ng nauna kong sinabi, ang relasyon ay isang give and take. Respetuhan ng mga desisyon, ng mga opinyon, di ba? At kung ikaw yung babae na kaya mong panindigan yung mga paniniwala mo o desisyon mo sa harap ng ibang tao o sa harap ng partner mo, yan ay kahanga-hanga, okay? Kadalasan kasi ang mga babae ay talagang submissive yan. Kapag nagsalita na yung lalaki, nananahimik na lang yan. Huwag pong ganon, okay? Pwede namang manindigan, hindi yan masama. Maganda nga yan sa isang relasyon kasi nagkakaroon ng balance, okay? Number 10, marunong siyang gawing espesyal ang ordinaryong mga sandali. So, hindi kailangang mayroong okasyon, mayroon mga espesyal na araw tulad ng Valentine's, anniversary, birthday. Dapat kahit yung mga maliliit na bagay ay ginagawang special. Sine-celebrate kahit mga maliliit na bagay. Yung alam mong importante, mahalaga sa inyong dalawa, ginagawang espesyal. Kung wala kayong ginagawa ng partner mo, ayain mo siyang maglakad-lakad lang diyan sa park. Basta kayong dalawa. Ang mga pagkakataon na yan ay yan yung mga natatanim sa ating memorya. Yan yung mga alaala na hindi basta-basta nawawala. At ang mga bagay na yan ay sobrang attractive sa paningin ng lalaki. So mga karelasyon, maraming tao ang naniniwalang ang attraction ay nagsisimula at nagtatapos sa panlabas o pisikal na anyo. Pero sa totoo lang, ang mga maliliit na
ginagawa ng isang babae araw-araw ang kadalasang nag-iiwan ng pinakamalalim na marka sa lalaki.